Naniniwala si Senador Bato de la Rosa na malaki ang posibilidad na dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikakasan nilang investigasyon tungkol sa drug war sa Senado. Saksi, si Mav Gonzales. Kasama sina Senador Bato de la Rosa at Bongo sa inilabas na diagram ni retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa umano'y reward system sa drug war noong Duterte administration. Nang ipinatupad ang drug war, si Go ay nagsisilbing aide ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hepe naman ng PNP si de la Rosa. Kapwa nila itinanggi ang pagkakadawit sa kanila ni Garma. Pero kasunod ng mga ibinunyag ni Garma sa pagdinig ng House Quad Committee, magkakasaraw si De La Rosa ng sariling investigasyon tungkol sa drug war sa kapasidad niya bilang chairman ngayon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kasama raw sa mga iimbitahan ang dati niyang boss na si Duterte. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay Senador Bongo, laban sa akin o sino pang ibang inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, pwede siya mag-attend dito sa Senate hearing. Pero diskumpiyado rito ang co-chair ng House Quad Committee na nag-iimbestiga ng war on drugs. Well, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Gusto ko lang talagang gamit yung committee ko, di matagal ako nag-hearing dyan. Kaso lang, nahiya rin ako dahil baka sabihin ng tao na self-serving yung ginagawa ko. Delikadisa rin tayo nahiya rin tayo. Pero kung kinakailangan na talaga na i-maintain yung checks and balances, then we have to do it. Nauna nang sinabi ni Go na bukas siyang maghain ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang war on drugs. Investigation rin po dito sa Senado. Kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay Chief PNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito. Pinalagan ito ng abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Di po pwedeng imbestigahan ng mga perpetrators o may kasalanan ang sarili nila. Target din ng Quadcom na alamin kung galing ba sa pondo ng gobyerno ang perang ibinigay umanong pabuya sa bawat napatay noon sa ilalim ng drug war. Para matunton ang money trail, nakikipag-ugnayan na ang komite sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, may mga naririnig sila dati tungkol sa reward system nang magsilbi siyang kalihim ng Justice Department. Pero wala raw testigo. Kahit daw sa investigasyon ng Commission on Human Rights noon, haka-haka lang ang reward system. May mga sabi-sabi lang about it, pero walang aktual na testigo who came forward para sabihin na merong talagang ganyang sistema na initiated by people sa taas, kaya masasabing may scheme talaga, no? Sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom, meron kayang lulutang na testigo para idetalye kung saan galing ang pondo? Sa ngayon, honestly, wala pa. But we believe na merong lalabas. Sa salaysay ni Garma sa Quadcom, hiningan siya ni Duterte ng rekomendasyon kung sino ang maaaring magpatupad ng reward system sa war on drugs sa buong bansa. Pero sabi ng overall chairman ng Quadcom, hindi pa nila masasabing may direktang koneksyon ang dating Pangulo sa patayan. Hindi naman natin nga sinasabi sa ngayon yan because wala pa ho tayong ebidensya. Wala pa rin ho tayong corroborative statement. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.